Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius mula January 12 to 18, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo, itong magiging reading di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan, mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So may bida tayo at ang bida dito sa unang spread, ha. Marami tayong spread at marami ring deck. So kung di kayo mag-resonate dito, di baka dun sa mga susunod na deck o spread. Saka pwede rin naman tumama to sa someone na malapit sa inyo. I-describe ko, ha, yung tao. So yung tao ay ganito, lolo, senior, kung di man ganun ay tatay na. Ngayon, sad siya dito. Hindi siya makalet go. At first. Pero in the end, ito, mag-walk away na siya. Ano kaya itong problem dito? Probably ghosting, no contact, o problema sa communication in general. Ano pa ba? Siguro, separation na rin. Pwede rin. Hindi siya makalet go. Hindi niya alam kung mag-stay pa ba siya o hihintayin niya pa yung person niya. So again, no contact, ghosting, problem sa communication, nag-away, separation. Basta hindi sila nagko-communicate nowadays. Sad siya. Ay, may strife din pala dun, no? Probably nag-away nga o separated. Ayaw niya pa nga sana mag-move on, kaya lang dumating na rin sa point na wala na siyang ibang choice. Kaya ito, mag-walk away na siya sa sitwasyon. At mag-start na siya ng new journey. So, probably mag-move on na siya. Ngayon, ito yung person niya. Pisces, Taurus, Pisces, Taurus, Virgo. Ngayon, kung dito tumama sa inyo, di baka dun sa kakilala nyo. Ito yung kakilala. Aquarius, Aries, Scorpio. Ngayon, Empress tayo.
Naging 2 pa 'to. Naging 5. Sa 2 tao, kaya mahirap 'yan. Mahirap. Yung magiging reading kung 2 tao o maraming tao. So, gawin ko na ng energy sila lahat. Okay? Unang problem, may gustong magkaanak pero hindi matuloy-tuloy. O miscarriage. Pangalawa, miscarriage. Whether nangyayari na yun o mangyayari pa lang. Beware. Yun yung pwedeng mag-cause ng false alarm. Ito. Akala buntis, hindi pala. O bad start in a way na akala mabubuo pero hindi. Hindi nabuo. Nakunan nga eh. Ito, yun yung mag-cause ng sadness. Ito mother kasi ito eh. So, tungkol sa pregnancy, yung unang senaryo. Pangalawa, ang dating may someone na may gusto siyang mangyari eh. So, probably tungkol to sa career, new job o promotion, o increase salary, o mapansin ng boss. Basta doon sa workplace. Something doon sa workplace. Pero, sad to say, baliktad to eh. Maganda sana kung ito, fruition ng hard work. Or accomplishment, reward, satisfaction. Wala eh. Baliktad. So, hindi pa siya mangyayari. So, again, anything na may kinalaman sa work, pera, malabo. Malabo pa sa ngayon. Pero ngayong week lang naman. Hindi naman to forever. Dahil weekly reading lang naman to. Saan ba isa? Ito. Ngayon, baliktad sila. So, baliktad yung clock at the bird. Well, tingin ko, nagsasayang lang ng panahon ang iba sa inyo. So, saan nagsasayang? Nagsasayang ang panahon sa yung iba sa inyo sa pakikisalamuha. Tinatry nila yung best nila para mapansin sila o tinatry nila makipagkaibigan, makipag-socialize, magustuhan sila ng ibang tao. Pero mukhang nagsasayang lang siya ng panahon in a way na ayaw eh. Na para bang kung alam nyo sa sarili nyo, ayaw sa inyo, huwag nyo na ipilit. Kasi nga nasasayang lang ang panahon nyo. Nasasaktan lang din kayo at the same time. Problema yan ng mga taong
selfless o people pleaser. Ayun nga, gusto nila mapansin sila. Gusto nilang dumating yung panahon na bigyan sila ng importance. Kaya lang, maling tao kasi yung tina-target nila eh. Yun yung point dito. Okay? So, kung sa tingin nyo, ayaw sa inyo, edi huwag nyo ipilit. Nagsasayang lang kayo ng panahon. Okay, pwede nangyayari na to o mangyayari pala. Pero kung may vibe kayo na parang ayaw sa inyo, kahit na gawin nyo ang best nyo na maging close kayo, eh ayaw pa rin. Binigay nyo na lahat-lahat ng time, effort, money, pagkain, gamit. Ayaw talaga, di? Pa-special siya, di ba? Let go na yan. Okay? Have self-respect. Maganda bumaliktad yung curse. Kaya lang, NBA. Yung NB natin nakatayo. Pero tingnan natin kung anong mabubuo ko. Kasi ito, pagkawala sa curse ng envy, pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang, di ba? Pwede. Ngayon, since naging huling card kasi yung envy eh. So, yan yung magi-stick na energy sa week na to. Ito na yung downside o negative side. Na para bang pinilit ng iba sa inyo na kumawala sa mga taong toxic. Kaya lang, kahit anong gawin nyo, kahit saan kayo magpunta, lagi na lang kayo pinag-iinitan. Yung iba sa inyo, syempre, hindi naman lahat. Kahit saan kayo magpunta, kahit anong gawin nyo, kahit sino yung makasama nyo, hindi kayo nawawalan ng toxic people. Diyan papasok yung mga naiinggit, mga fake friends, mga bitter, mga taong ayaw na maging successful, mga hidden enemy ba, ganyan. So beware sa mga makakasama, beware sa mga sasabihan ng sikreto kasi more like baka nga ma-encounter nyo to someone na may lihim na galit o inggit sa iba sa inyo tapos hindi nyo naman alam, di ba? Mahirap naman malaman. So, tiwala pa naman kayo sa taong to. Ngayon, nasabihan nyo ng sikreto, hindi nyo alam na kaaway nyo pala. So, paano natin malalaman kung sino yan? Para may awareness kayo. Kasi again, pinilit nyo kung mawala. Nangyari na to before. Kaya lang nga kahit saan kayo magpunta, kahit anong gawin nyo, hinahabol kayo ng malas. May mga taong lagi naiinggit. Lagi naiinis. Hindi mo naman alam kung bakit. So, mag-ingat sa taong ito. Alin man sa mga zodiac sign na to, sa week na to. Taurus, Libra, Scorpio. So, Sagittarius yung reading natin. Ngayon, ito, pang masasabi nito. Reconciliation. Mamaya ko to sasabihin, ha? Mali yung nakuha kong deck. Pang last deck yun eh. Ito pa dapat muna, bago yung last deck. Pero again, may reconciliation tayo. Someone from your past is or will be returning to your life soon. So, may
mga taong magbabalik sa buhay ng iba sa inyo. Someone na hindi nyo na nakakausap. Pwedeng ex-friend, ex-lover. False person. Ito yung kanina sinasabi ko. Dito sa dalawang card na to. False person. Hidden enemy. Pero tingnan natin, ano pang sasabihin nito? Ay, dagip. Ano yun? Repay a favor. Well, ang dating kasi sa akin, una, may taong tumulong sa inyo. Okay? Sa nakaraan. Na maaaring magbalik para mag-repay ng favor o utang na loob. Pangalawa, baka makatanggap kayo ng something mula sa hindi nyo inasahan na kaaway pala. So, beware sa anything na matatanggap nyo. More like, red flag yon. Kasi baka may psychic attack yon. Spell, like food. Kung alam nyo sa sarili nyo, napavibe nyo na parang may kakaiba dun sa tao. Tapos, parang gusto niya maging friendly sa iba sa inyo, tapos gusto niya magbigay ng something, wag tatanggapin. Kahit pagkain pa yan. Pangalawa, aalokin kayo ng someone, ng something na too good to be true. Mukha na siyang scam. So, beware. Okay? Masama palang motibo. Ay, coffee, no? Teka, baliktad. Ba't baliktad yun? Baliktad din to. So, bumaliktad yung iba. Ngayon ko na tingnan. Ano tong coffee? The brain. Ito maganda. Depression to eh. Murky thoughts. Pag-end ng depression, anxiety, problem sa mentality, negative thinking. Kapag kawala ng fear o phobia, ayun, nakalagay. Panic. Pag-end ng complicated situation. Ngayon, ibang case, kasi kung nangyayari na yung mga sinabi ko, dun may ending. Kung di pa nangyayari, edi beware. Kasi, mangyayari pa lang. Yun nga, yung depression, anxiety, panic, fear, complicated situation. So, dun papasok yung illness. Kung di pa nangyayari. So, ano pa? So,
pwede rin tong no contact, ghosting, para sa iba sa inyo. Baka ma-experience nila to sa week na to, problem sa communication in general. Actually, yung iba nga sa inyo, baka may ma-postpone, ma-cancel na meeting o appointment na pwedeng mag-cause ng anxiety, depression sa iba sa inyo. Kasi nakatakda na yung sabihin natin event tapos hindi nangyari for some reason na yun nga. Isip-isipin ng iba sa inyo na bakit hindi nangyari o hindi natuloy. So again, event, meeting, appointment, consultation, date. Basta nakaschedule na siyang event eh. Tapos hindi nangyari. Na-postpone o maka-cancel for some reason. Ngayon, ibang case ulit. Ito last na talaga. Mapapagod kayo yung iba sa inyo. Na parang feeling nyo, drain na drain yung energy. Kakaisip. Ewan ko kung anong isipin nyo. So, probably may someone o something na magkukos ng matinding mental activity. Sabihin nating work o anyone na mapapaisip-isip kayo. Ngayon, ibang case din eh. Nasabi ko na ba yung ito? Kasi fear din naman to eh. Ewan kung matatakot yung iba sa inyo, bakit yan? Kasi ito, mag-iisip kayong mabuti. O baka may mawala sa inyong gamit o anyone. Beware. Anyways, punta tayo dito sa huli. Ito yung kanina, di ba? May magbabalik sa buhay nyo. So, sino kaya yan? Ewan ko kung sino to. Pwedeng friend, kapitbahay, kamag-anak, dating karelasyon, dating ka-workmate. Pero ito yung zodiac sign. Libra, Gemini, Taurus. Gratitude. Basahin ko na lang para mabilis. Gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. So, ilan na to? 4. Soulmate. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo if it's sa inyo. Divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection. Teka. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait at ang huli. Past lives. You have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. Wow. May soulmate na dito. May soulmate pa do. Malaki chance na may darating na bago. Divine timing, oh. Parang panahon talaga. May darating na bago sa buhay ng iba sa inyo, oh. Baka ex yun. O someone new para sa mga single. Kasi may soulmate tayo, past life, connection. So again, may darating na lang sa buhay ng iba sa inyo, whether single or in a relationship, basta may someone na magbabalik sa buhay ninyo. So it's for you to figure out, who could this be? Okay? Who could this be? This person? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.